sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy ang pagbabago ng panahon at mas maganda kung nakasabay ka. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Programang magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Ascenso, tuwing Sabado alas 3 ng hapon. Mga eksperto ang makakasama mo sa DZRH Radio, DZRH TV at live din sa Facebook, YouTube at DZRH News website. Parang training na walang training fees. Kaya maging updated para tuloy ang Agri Ascenso. Yun, magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Agri Ascenso na naman tayo. Medyo namamalat lang ng konti ang inyong lingkod. Napalaban ako ng kantahan, Ma'am Nyet Oo. hindi ho. Due to weather. Sa aming ako, uso ang uso ang umutsipon tsaka yung pamamalat na lalamunan. Ingat po tayo. Ako'y medyo na biktima at good afternoon. Kumusta kayo? Agri Ascenso na naman. Kayo ba'y handa na uling makinig at matuto? Kasama po ang inyong lingkod, si Ka Henry Uri po ito. At siyempre ang Assistant Director ng DA Agricultural Training Institute o ATI, si Ma'am Nyet Arceo. Ma'am Nyet, magandang hapon. Yes, magandang hapon. Magandang hapon ka, Henry. Napalaban ka sa kantahan. Ang ganda ng boses mo ngayon. Napalaban po medyo parang ayaw lumarga, masakit. Ngayong hapon, ma'am, ay patuloy pa rin nating hihimayin ang iba't ibang teknolohiya at inobasyon sa agrikultura, partikular na po ang sustainable farming. At ang pangunahing sektor na binibigyan ng pansin ay ang, ma'am, yung kape. Kape ang isa din pala sa inyong talagang major crop ito na inyong tinutulungan din, Yes, ka Henry, isa siyang high value crop at isa yan sa ating gustong i-focus, no? At isa yan sa focus ng high value commercial crops, ka Henry. Hindi kasi yung demand pala nito, Ma'am Nyet, hindi lang dito sa ating local market. International market ay malakas po ang demand nitong kape. Makakasama natin mamaya, isang kapitan ng barko na retirado pala ito. Maganda itong ating pag-uusapan. Sustainable coffee farming ang ating magiging panauhin. Kasama yung kaagapay nilang kooperatiba at asosasyon. Ibabahagi niya po mamaya ang mga hakbang na kanilang ginawa upang mapalago ang kabuhayan at mapangalagaan ang kalikasan. Yan, maganda yun. Kasi ang kape, ang gandang niyan. Ang gandang pang protection yan sa inang kalikasan. Yan pong puno ng kape. Pero bago yan, last Saturday, napag-usapan nga po natin, Ma'am Nyet, yung ATI kasi ay 39th year na. At ito'y naitatag noong 1987, Ma'am Nyet, 1987. Nung ito'y maitatag, after people power ito, Ma'am Nyet,
Yes, Ka Henry, kasi galing kami sa Bureau of Agricultural Extension. Yung bago po nagkaroon ng devolution, yung Local Government Code, no? Kaya naitatag ang ATI, ang mandato namin talaga, Ka Henry, ay para sa pagpapalakas ng ating mga extension services, sa ating mga local government units at sa ating mga magsasaka. Ito yung talagang training, training, nothing more, nothing less, kumbaga. Para lalo pa kung dagdagan at patibayin ang kaalaman ng ating mga magsasaka. Pero ma'am, ano yung extension and training roadmaps? Yes, Ka Henry. Bale, ito yung mga nilunsad namin nung anniversary namin nung last Thursday. Opo. Yung ating extension and training roadmaps, may 6, Ka Henry, sa rice, sa yellow corn, sa beef cattle, sa kape, sa kakao, at sa niyog. No? So, ito yung magiging roadmap po namin para sa extension and training activities. Hindi lamang po ng ATI, kundi lahat ng mga ahensya ng Department of Agriculture na may training at saka extension activities. Kasama Tapos yung- kasabay nun, Ka Henry? Yes. Yung dairy, ma'am, kasama rin pala. Dairy. Yes po, kasama Ka Henry dun sa inilunsad namin na extension and training roadmap. Opo. Tapos yung Compendium of Agricultural Extension Policies from 22 to 2025. Kasi nga, naglunsad din kayo nun eh. Ano ba yung Compendium ng Agricultural Extension Policies ninyo? Yes, Ka Henry. Ano po ito? Ito yung parang reference ng iba't ibang mga extension policies na nirelease ng ating presidente, yung mga executive order, yung mga laws, pati mga administrative order na galing sa Department of Agriculture. So, mas mabilis ngayon yung pagkuha ng impormasyon. Ano ba tong iba't ibang extension policies? Nilagay namin siya, Ka Henry, sa iisang compendium. Ayan. Tapos yung benchmarking ng Agricultural Extension System. Meron din kayo nito, ma'am. Yes, Henry, kasi napag-usapan natin noong Sabado, diba, na parang ang laki ng problema sa extension services natin dahil ang ratio, Henry, yung pinakamataas na nakita namin is yung sa isang probinsya natin, no, isang munisipyo sa Bohol. 1:2,000 farmers, isang extension worker, 2,000 farmers. So, meron ngayong programa ang Department of Agriculture na ini-implement ng ATI at saka ng mga regional field offices, yung sinasabi natin na pag-deploy, Ka Henry, ng mga extension workers sa pamamagitan ng mga contract of service employees ng DA. Yun. Tapos, So hopefully, Ka Henry, at least around 6,000 no, yung madedeploy natin within the next 3 years. ayan. At of course, mga kababayan, nagmeron po din ng ATI ng Knowledge Products at Capacity Building Program na naglalaman po ng mga documented success stories, lalo na sa mga nasa sektor ng kabataan na nakaakibat na po ng ATI, lalo na sa organic farming, At yung Urban Agricultural Demonstration Area, ma'am, ito talagang lalo yung mga nasa area po ng may Metro Manila, kailangan po ito na matuto, mabahagihan ng teknolohiya. Kahit po nasa urban areas kayo, ay matuto po tayo dapat ng sustainable farming. And then, yung roadmap ninyo ay nakabate po ito, Ma'am Nyet, sa policy, pag-aaral, demonstration sites at patuloy na pagpapatupad ng ATI ng mga programang naglalayong palakasin ng agricultural training at extension system sa bansa. So, more or less, talaga yung extension service, yun ang talagang gusto ninyong pagpaigtingin pa, sapagkat kailangan yan. Oo. Yes, Ka Henry, paigtingin at palakasin kasi kailangan talagang maibaba, yung iba't ibang mga teknolohiya at impormasyon tungkol sa agrikultura para sa ating mga magsasaka. Alright. Yan po ang ating last week episode. Ngayon, dumako muna tayo sa Agribalita mula sa ATI at DA. Mga balitang kailangan mong malaman sa Agribalita. Narito si Ma'am Nyet. Ma'am Nyet, go ahead. Maraming salamat, Ka
Henry, narito ang ilang kaganapan at anunsyo mula sa Department of Agriculture at sa aming ahensya sa Agricultural Training Institute. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Kiko Pichu Laurel Jr. ang groundbreaking ceremony ng Smart Greenhouse Facilities sa Aklan, Agri-Aqua Demo Farm Training Center. Ang pagtatayo sa pasilidad ay parte po ng value chain enhancement of high-value crops through smart agriculture o ang VEXA project. Katuwang ang Korea International Cooperation Agency o KOICA. Ito ay nakatuon sa mga high-value crops gaya ng cherry tomato, lettuce, honeydew melon, pipino, bell pepper, herbs, chives, at sesame leaf. Layo nito na higit pang mapalakas ang agricultural value chains at food security sa bansa. Gayon din ang productivity ng ating mga magsasaka, kooperatiba, local stakeholders at farming communities sa Western Visayas. Samantala, nakatakdang makakuha ng mas matibay na proteksyon ang 2.9 milyong magsasaka at mangingisda sa bansa matapos palakasin ng pamahalaan ang pondo para sa insurance sa agrikultura. Sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act, tumaas ng 45% ang pondo ng Philippine Crop Insurance Corporation mula 4.5 bilyong piso noong nakaraang taon, noong 2025, hanggang 6.5 bilyong piso at ito na ang pinakamataas na alokasyon sa kasaysayan ng programa. Sa pamamagitan nito, tataas ang insurance coverage para sa palay at mais hanggang 25,000 bawat ektarya na magsisilbing proteksyon laban sa pinsalang dulot ng kalamidad, peste at sakit. Kasama rin sa libreng insurance ang iba't ibang produktong agrikultura gaya ng high-value crops, palaisdaan, aquaculture at livestock. Ito ay naglalayong palakasin ang seguridad sa pagkain at kabuhayan ng sektor. Para sa iba pang updates at anunsyo mula sa kagawaran ng pagsasaka, i-follow ang kanilang Facebook page sa @DA Central Philippines at bisitahin ang kanilang official website sa www.da.gov.ph. At para sa amin naman po sa Agricultural Training Institute, ating mga corn farmers, inaanyayahan po namin kayo na manood at makinig sa aming libreng webinar tungkol sa corn varietal improvement. At makakasama natin dito si Dr. Artemio Salazar, eksperto sa plant breeding. Ito po ay upang talakayin kung paano nakatutulong ang maayos na pagpili at pagpaparami ng mga mais sa mas mataas na ani at kung paano ito pwedeng i-adapt sa iba pang mga pananim. Ang unang batch ay mapapanood ngayong February 9 sa aming official Facebook page sa ATI. Mag-register na upang makasali. Samantala, tampok sa pagdiriwang na ang ika-39 na anibersaryo ng ATI ang paglulunsad ng mga bagong proyekto at inisyatiba para sa patuloy na paglilingkod sa ating mga magsasaka at mangingisda. Isa rin po sa espesyal na bahagi ng selebrasyon ang pagbibigay ng gawad sa mga natatanging kawani ng ATI bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon at serbisyong pampubliko. Kasama rin dito ang mga top-performing units sa ating ATI Central Office at mga pinakamahusay na regional training centers. Naway magsilbing inspirasyon ng mga natamo nating tagumpay upang patuloy nating pagbutihin ang ating pagsiserbisyo. Muli po sa amin sa buong ATI network, ang makabuluhang 39th anniversary. Abangan ang iba pang mga announcements mula sa ATI. I-follow kami sa Facebook, X, Instagram at TikTok at ATI Interactive. At bisitahin kami sa aming website sa www.ati.da.gov.ph. Yan lang ka, Henry. Maraming salamat. Thank you, Ma'am Jet. That's 3:16. Magbabalik po tayo. This time check is brought to you by AC. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan!
With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumikmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with the white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with the white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. MX3, dito ako believe.
Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Technotip number 1. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Tutukan ang Techno Tip. Agri, ang sustainable coffee farming ay hindi lang basta pagtatanim. Ito ay paggamit ng mga tamang pamamaraan tulad ng composting, intercropping, pest management at post-harvest care para makuha ang mas mataas na kalidad ng beans at mas magandang kita. Marami ring programa ang gobyerno at partner agencies na nagbibigay ng training, inputs at market access upang mapalago ang produksyon at maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka sa coffee value chain. Gamit ang sustainable practices, mas nagiging competitive ang kape natin sa local at international markets. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Alright, thank you. At narito na po ang ating Ma'am Nyet. Sino bang ating panauhin para po sa negosyong kape production? Yes, Ka Henry, maswerte tayo no, na makakasama natin ngayong hapon. Gaya na nabanggit natin kanina, siya po ay retiradong ship captain. Kaya po ang kanilang, siya ngayon ay owner at founder po ng Kapetan Kaloy PH. Di ba? Ang ganda ng pangalan. Relate na relate dun sa kanyang pagiging ship captain, Kapetan Kaloy. Magsasaka siyentista, certified po siya na magsasaka siyentista ng ATI. Siguro siya din po ang general manager ng Mendez Farmers Agriculture Cooperative. Naging champion sila, Ka Henry, noong 2023 para sa Calabarzon Coffee Quality Competition for Robusta category. At third place din po sila para naman, noong 2023 din, para naman sa Coffee Quality Competition para sa Liberica Coffee. Ma'am Nyet. Liberica, ito ba yung barako? Yeah, siguro si Kapitan, meron po yung ibinibentang barkong kape. Barkong kape. Ano, Ka Henry? Yes, ang kanyang mga produkto ay registered products ng DTI at siya po ay taga Mendez sa Cavite. Welcome po natin ngayong hapon si Sir Carlo Alcala Sanz, ang founder at owner ng Kapetan Kaloy PH. Magandang hapon, Sir Carlo, or pwede bang tawagin naming Kapitan Kaloy o Sir Kaloy? Magandang hapon po. Welcome po sa Agri Asenso. Magandang hapon po sa inyo, Sir Henry, at saka magandang hapon po, Sir Henry, at saka Ma'am Nyet. Pwede niyo po akong tawagin Kapitan Kaloy, pero pwede na rin Kaloy.
Yan ang farmer name ko ngayon hindi na kapitan. Pero kita mo pa yung... Magandang hapon rin sa lahat ng mga tagapakinig ng programa na ito. Pero Ma'am at Niet, mga sumusubaybay sa ating programa, alam ko nationwide ito. kahit ho kayo'y retirado na at farmer na ngayon, kitang-kita pa yung pagiging makisig ninyong dating kapitan ng barko, ano? Oo, si kapitan. Ano po ninyo? Anong barko po ninyo at anong biyahe ninyo dati? Worldwide naman ang biyahe ko. Nag-umpisa ako sa cargo ship, mga bulk carrier. Tapos nag-tanker din ako, mga BLCC ng isang kumpanya na malaking kumpanya rin. Tapos napasakay ako ng passenger ship, ay yung kung tawagin natin ngayon cruise ship. Cruise ship. Pero natapos ako as kapitan sa car carrier naman po. Aba, opo. At ilang taon na kayong retired? Since 2017, ang huli kong baba sa barko. So, kailangan mag-integrate tayo sa society ng lupa at farming ang napagtunan ko ng pansin. Yan, okay. Ma'am Niet, go ahead po. Yes, sir. Bakit po Kapitan Kaloy? Siyempre alam natin, pero gaano kalawak yung inyong farm? Sa Mendez po ba ito at ano ang mga tanim? Integrated farming kasi ang nangyari sa farm namin dahil lahat na lang ng pwedeng itanim dyan sa lupa. Kasi ang kape naman kailangan niya medyo shade at so yung lahat ng farming, kung tawagin natin ngayon integrated farming o kaya halo-halo na mga lupa na pananim. Tapos yung pinapractice ko yung regenerative agriculture. Walang tiling ng lupa, hindi inaararo, hindi pinubungkal ang lupa. So, yung kape po ninyo ay ano pong varieties yung gino-grow po ninyo sa inyong farm? Ang inabutan ko sa farm kasi existing farm na yun nung mag-retire ako, galing sa biyenan ko at sa misis ko. Yung existing na kape ay Robusta, kung tawagin dito Pino. Tapos yung Liberica o Excelsa, yung Barako kung tawagin natin. Tapos nagtanim na rin ako ng Arabica ngayon. Kasi sabi nila basta may lupa, tutubo ang pananim. So sinubukan ko. Maliliit pa yung mga ibang pananim. Pero di po ba yung Arabica, sir, ay pang ano lang siya? Yung sabi niya highland. So pwede na rin po ba siya sa lowland? Nasa 500 meters above sea level kasi ang Mendez. Nag-aalanganin siya pero meron kusang namamatay kahit dinidilig. Siguro nga talagang kailangan niya sa mas malamig pa na lugar. Kaya doon siya mas progressive sa ibang lugar na sinubukan ko lang naman. Sir, yung mga kape po ninyo, ano ang mga naka-integrate sa kanya? Kasi di po ba meron ding mga pwedeng tanim na pwedeng isama, meron din pong hindi pwede? Meron po. Kape kasi nakasanayan na dito sa Cavite, yung kapihan, kasama na yung niyog, may saging. So ang saging kasi ang purpose niya para malamig din ang lugar, para malamig ang farm. Tapos merong mga fruit trees na gaya ng lansones, langka, at mga rambutan. At actually, nasa mahigit 30 kinds ng fruit trees ang nasa farm ko ngayon. Opo. Pero yun bang pagka ganyan sobrang dami ng katabi ng kape, hindi ho ba nagkakaproblema sa nutrients ang bawat isa? Kasi Ma'am Niet, hindi ho ba ang kape ay siloso pagdating po sa nutrihino? Ayaw niya ng maraming kaagaw sa mga nasisip-sip na nutrients sa lupa, Kapitan? As observed naman po, kasi
sabi ko nga kanina, regenerative, hindi ako nagbubungkal ng lupa. Ang coffee ay maganda ang tubo niya pagka yung damo na nagagrass cutter lang. Tapos nagiging compost yung mga damong tuyo. So, ang ugat ng kape ay nasa ibabaw lang. Oo nga. Hindi kagaya ng mga niyog na ang ugat malalim. Oo, actually kami po nung bata ako, Ma'am Nit, sa Quezon, may mga puno kami ng kape. Gusto talaga niyan yung may lilim, may kanlong, merong nakapayong sa kanya. Merong gusto niya may ibang punong nakapayong sa kanya. Kasi maliliit lang naman ang puno ng kape, hindi naman masyadong tumataas at lumalaki. Kapitan? Yes, yung kape ay mas maganda ang tubo niya kaya ang aroma at fragrance ng beans pagka nasa shade siya, gawa ng slow development, mas marami siyang nutrients na kailangan o nailalabas sa seeds niya pagka shade grown siya. Mas matigas pati siya kaysa sa open field na farming. Go ahead, Ma'am Net. Yes po. Kaya mas maganda, mas maganda na may coconut. May ang tawag na, mga puno ng niyog, no, sa nakatabi ng ating kapihan. Yes po. At sa ngayon, actually, nagre-replanting din ako ng niyog. Nag-expand ako ng niyog sa kapihan dahil ang niyog kasi mataas. Pag mataas, malaki ang airspace niya pero may shade siya. Pero gusto kong puntahan yung regenerative agriculture na sinasabi po ninyo. Ano po yun? Paano po siya ginagawa? Yun kasi ang main lang nila ay hindi binubungkal ang lupa. So, pagka nagtanim ka, yun lang. At kusa na-preserve mo yung soil sa erosion. Walang erosion dahil hindi mo binubungkal. Tapos, yung mga kita mo kanina, yung mga sample pictures, yung mga rafflesia, kusa lang tumutubo doon dahil sa lugar na yun. Isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi ako nagbubungkal dahil sa mga pananim na mga endemic na kusa na lang lumalabas dyan sa farm. Totoo po ba na yung sa kape ay ina-absorb niya din yung panlasa at o di kaya pang-amoy nung mga karatig niya na mga halaman o mga tanim? Tama po yun. At ang kape po ay, kung tawagin natin, yung nag-absorb siya ng amoy sa paligid niya. So, nakuha ako. Yung flavor niya, kung ano yung nasa paligid niya, yun ang lasa ng kape o amoy ng kape. Kaya medyo maselan ngayon yung mga coffee drinkers natin dahil gusto nila yung single origin para alam nila kung saan at ano yung mga pananim na sa paligid. Sige po. Sir, yung sa ano po, yung pagpoproseso naman po ninyo ng inyong mga kape, kayo din po ba ang nagpoproseso nito or yung beans na lang yung market ninyo? Ako rin ho ang nagpoproseso ng kape dahil alam mo nung natutunan ko yung processing ng kape nung pumutok yung Bulkan Taal. Dawa ng harvest time na noon. So sabi ko para mapakinabangan ng kape dahil nung mag-harvest na kami puro abo, hinugasan ko. So nung hinugasan ko siya, may mga lumutang na mga beans. So sabi ko ano kayang problema sa mga lumutang na ito. So binubukod ko. Hindi ko alam na yun pala ang dapat na step 1 nga sa processing. So natuto ako doon by accident. Then
na yung bilaran namin ng kape na semento, maraming abo. So sabi ko, gawa tayo ng raised bed. So ayun, at ginawa na namin ng, bago binilad, gumawa ko ng raised bed. At doon na sa itaas ng kuan, hindi na siya nakalagay sa lupa o sa semento na ang pagpapatuyo. So kami lahat ang nagpa-process ng kape hanggang sa roasting. Opo. So ang ibinibenta na po ninyo ay yung powdered na, Kumbaga powder na po. So from farm to roasting na, at eventually sana magkakaroon din ng coffee shop. Pero kayo po'y nagsusupply na sa mga major coffee shops? Meron akong nag-tie up sa akin na mga coffee shops. Hindi ko pwedeng ipangalanan ngayon. Dahil alam mo naman yung mga sikreto ng mga coffee shops. Pero kinukuha naman nila yung flavor kasi kumbaga yun ang hidden kuha nila. Ano ba yan? Trade secret nila sa kung saan galing ang kape. Pero talaga kasi iba ang pag sinabing ma'am niya pagkaping barako ng Cavite, kaping barako ng Batangas, may talaga may market na iba ang pait. Opo. May sipa ka, Henry. Oo. Tama po yun. Oo. Yan yung kape daw ho na yan, yung simpait ng kahapon pero sintamis ng bukas Tama ba yan, Kapitan? Gusto ko yun. Ano ulit yun? Simpait na kahapon at sintamis ng bukas. Magandang slogan. Pero kayo pala ho yun sa slogan ko. Yan. Sabihin niyo yung kape ng Mendez, yan ay kaping simpait ng kahapon pero sintamis naman ng bukas. Pero bakit daw pala yung kape ay parang ayaw niya ng may katabing tubo? Yun ang hindi ko pa gawin nyo nga natuklasan. Gawin nyo nga pa-contest yan sa inyong mga tauhan, Kapa. Bakit nga itong kape? Ba't di natin subukan magtanim tayo ng tubo kung hindi sila mag-aaway? Dapat magkaibigan. Para matamis na Henry. Diba? Hindi na kailangan na asukal. Tama ba? Kasi anyway, si Kapitan pala, ma'am niya, kayo ho pala nagawa na ng Calabarzon Coffee Quality Competition Champion pala kayo sa third placer noong 2023, Oo. Yes, sir. Nag-champion ako sa 2023. Pero dahil din yan sa tulong ng ATI. Dahil ako po ay isang estudyante palagi ng ATI. Mula nang mag-retire ako, lagi akong nagtitraining sa mga karagdagang kaalaman sa pagkakape. Ang pinakahuli kong training yata sa ATI, yung pagkuha ng lukot, honey. Lukot. Para ilagay sa kapihan. Para mag-pollinate ng kape at nyug. Kayo ba? So maganda din pala ang honey bees, no? Opo, honey bee, para siya naman yung magpo-pollinate para mag-flower at magkaroon ng seeds. Maganda palang kombinasyon yun, Henry. So hindi tubo, Henry, kundi honey bees dapat. Yung lukot, yung sugar, sir. yung lukot, yung native native na kanyan. Native na. Native. Parang laywan. Pero hindi pwede yung stainless bee, Kapitan? Yun po ang stainless bee, yung lukot. Okay. Opo. At yun talagang ang dami ho niyan, ma'am niya, pag namumulaklak ang kape. Nako, talaga makikita ninyo yan na naglalaro sa ibabaw ng kapihan. May ingay, nakakatuwa po yan. Pero maganda yung positive o yung negative. Ginawa raw ninyong positive, Kapitan, kaya kayo nanalo dito sa patimpalak na ito. Ano ba yung mga negative na ginawa ninyong positive? Yung
Siyempre, nung nag-umpisa ako ng pagbenta ng kape nung unang harvest ko, mababa lang yung halaga. So, nung pinrasis ko na siya, naging times 3, times 4 ang halaga ng kape. So, para sa isang farmer na mataas na ang inputs sa farms ngayon, from labor to kahit ano pa mang gagamitin sa farm, mataas na. So, nagiging profitable ang farming pagka ganun ang nagawa mo ng paraan. Ayun, alright. So, since nagpo-process na siya ka, Henry, siguro ang ano natin doon is, hindi po ba mataas ang kapital pagka kasama na yung processing? Hindi naman po, dahil sa tulong po ng Department of Agriculture, may mga kagamitan naman po na ipinamigay na magagamit ng farmers at napag-aaralan din ang tamang paggamit. So, nagiging profitable din siya. Mamaya po ay magbe-break lang kami rito, Kapitan, Ma'am Nieto. No? Pag-usapan natin kasi kayo din pala mayroong kooperatiba. Ano po, kumustahin namin ang pagiging member naman ninyo ng kooperatiba. At syempre, kaunting ating usapan para sa mga nais na mag-venture dito sa kapihan. Kung meron silang mga lupa, meron silang mga bakanting oras, at baka yung iba nga kagaya ninyo, Kapitan, may nakikinig sa ating mga seaman, sooner or later magre-retiro na rin. Maganda bang business itong kapihan? 3:43 ng hapon, babalik po tayo. RH number 1 na naman. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Unboxing MX3 Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin, yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus capsule dahil ito ay nagtataglaw
taglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangosteen. O sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw o mabula ha, patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tuloy-tuloy. Technotip number 2 tayo. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Tutukan ang Techno Tip. Kaagri ang tamang coffee processing mula sa pag-ani ng ripe cherries, tamang drying, grading at packaging ay susi para makamit ng mga magsasaka ang mas mataas na presyo at mas malawak na merkado. Sa Pilipinas, patuloy ang pagtaas ng interes sa lokal na kape at may mga kompetisyon at expo na nagbubukas ng oportunidad upang maipakilala ang quality beans at specialty varieties sa mas maraming mamimili. Sa tamang proseso at kalidad, mas tumataas ang tsansa ng ating kape na makapasok sa malalaking merkado sa loob at labas ng bansa. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Alright, narito na ang pagbabalik ng ating pong Agri Asenso. Ma'am Nyet, ito po, ating kausap pa rin si Kapitan, ano ho, na siyang ating panauhin ngayon. Ma'am, go ahead. Yes, sir. Sir Kapitan, Sir Kaloy, kayo po ay kasama sa isang kooperatiba. Ano po ang inyong kumbaga focus doon sa cooperative? Ilan po kayo at paano po ito nakakatulong sa inyong kapehan? Ang kooperatiba po ay tinatag noong 2020 at ito po ay isang kooperatiba ng mga farmers na galing sa iba't ibang barangay. Lahat ng nag-umpisa po kami sa 50 na farmers, ngayon po ay nasa 70 plus na kami. Meron siyang shares o kumbaga may membership fee. Tapos ang layunin po ay magkalakal ng farmers ng kanilang produkto, magiging outlet siya, nagiging bagsakan siya. At tapos ang isang produkto namin, ang isang negosyo rin ay ang fertilizer and pesticide na pinapamahalaan po ng kooperatiba na sa mababang halaga o kumbaga ay walang halos hindi na tumutubo para lang mababa ang inputs na mga gagamit ng mga farmers sa kanilang pagsasaka.
Ano po ngayon nakakatulong ito, sir, doon sa inyong pagnenegosyo, sa inyong kapehan? Sa aming kapihan po ay siyempre kasama ako sa kooperatiba. Ngayon ang mga trainings at saka mga inputs ng kooperatiba ay napapakinabangan ko rin naman po. Kap, doon sa mga... Pangkalahatang members, lahat ng members ay may training po ng coffee processing, lalo na yung reintroduction ng coconut and coffee, cacao and coconut. Yun po ang mga trainings na natanggap namin sa kooperatiba. Wow. Kapag ka ba pag magnenegosyo ka ng kapihan, gaano kalawak minimum ang lupa na mayroon ka dapat? Dapat ba may hektarya ka o at least may 1 hektaryang lupa, Sir Kaloy? Depende po kasi ang 1 hektarya mo kumbaga ay kasama na yung kape doon, sagingan, niyog. So marami na rin yun, kumbaga 3 hektarya na yun kung yun lang ang tanim mo. O pag pinagsama-sama mo, ideal na yun siguro isang hektarya pwede na. Pwede na po. Pero sa amin medyo mahigit na 2 ang area namin. Yun lang ang kailangan pagtutukan ang harvest at saka yung integrated cropping kasi saka yung mga peste na siyempre meron kang tanim na ibang puno o kagaya ng kakawate na ayaw ng ibang insekto. Ano ho ito? Ang kape ba alagain din? Alagaing halaman ba yan? O, pag naitanim yan, talagang hindi mo po pwedeng parang may alaga ka ring hayop na maselan. Hindi pwedeng pakakawalan mo na lang. Ang kape, pag naitanim mo, kailangan mo lang i-pruning para makontrol mo yung height. Kasi yun ang advantage mo during harvest time. Pag hinayaan mo, hahaba siya at tataas eh. So, kailangan mo rin siyang i-pruning. So, dito nakasanayan sa Cavite na pinupruning yung kape para mababa lang siya. Pero hindi naman po yun nakaka-apekto sa, kumbaga, harvest, kapitan. Kasi, syempre, pinuprune mo siya. Yung gano'n. Ang palibasa ho na kasanayan na maliit lang ang kape, na konti lang yung sanga niya, masarap ho ang magiging bunga dahil konti lang yung hindi siya na over extend sa sanga. Ang mga bunga mo ngayon ay kukonti pero kabuuan mapakinabangan mo pa yung lupa sa ibang puno. So yung lasa ng kape doon nagdedepende sa quality ng puno at pamumunga niya. So, Henry, hindi siya paramihan, kumbaga, ng bunga, kundi dun sa lasa, sa panlasa, at saka sa quality ng mga coffee beans. So, isang advantage pala, Kapitan, na nagpupruning. Aside, of course, na mas mababa, kumbaga, ano din siya, nakaka-contribute siya dun sa quality ng mga beans. Yes po. At actually matamis siya eh. Dahil lalo na nasa shade siya at mabagal ang pagtubo niya. So, matamis at masarap. Actually, nasa pulp. So, yung another product na nagawa ko, yung coffee cherry pulp na ginawang cha. Kung tawagin ngayon ay cascara tea. So, yung cascara ay ginagawang, yung hinugasan mo yung kape, binilad mo yung, pinaghiwalay mo yung balat sa buto. Yung balat ay sayang naman na itapon lang. So, may nagsuggest sa akin na sabi niya gawin mong tea. So, dalawa na yung product ngayon. Kape at saka yung balat. So, yung balat na
malinis at food grade, kumbaga, ay nagiging tsa. Actually, mas mahal pa nga siya ngayon kaysa sa kape. Totoo yun, Ano Ma'am po Nyet. yun? Mapait din. Ano po ang lasa ng tea, Kapitan? Mapait din siya o manamis-namis na mapait? Manamis-namis na maasim. Pagka nasobra, kasi ang coffee processing natin ngayon, nandun na ako sa coffee fermentation. Hindi na yung pitas, bilad, giling, kape na. Ngayon ay pagpitas, may fermentation pa. So pagka nag-fermentation na, nandun ang depende sa tagal. So yung balat ay napapakinabangan na. Ayun. Walang tapon actually, Ma'am Nyet, sa kape sa bunga. Kasi nga, yung balat pwede mong pakinabangan. Tapos, ang isang puno ng kape, dekada rin ho ang itinatagal ng buhay, Kapitan, di ba? Yes, sir. May mga puno kami na mahigit na 50 years. Wow! Totoo yun. So, kumbaga, ang root system niya ay masyado ng intricate sa ilalim ng lupa. So, maganda na ang niya. Mas matamis actually siya sa obserbasyon ko. Ang isang puno ho ng kape, ilang taon bago ba munga? Ang bagong tanim, mga 3 years, meron nang namumunga na 3 years. Wow. Ang galing. Okay. So, yun ho bang mga halimbawa, may mga nakikinig sa atin ng mga seaman o siguro kahit nasa ibang profesyon, maganda ho ang kape, maraming market Kasi ang tao talaga, hindi mo pwedeng mabuhay ang mga Pilipino. Kahit nga ibang lahi. Walang kape. Kahit ibang lahi hindi talagang ang kape Kape is life, sabi nga nila. Oo. 'Di ba, Juan, Kapitan? So magandang negosyo ito. Pwede niyo ma-suggest doon sa mga bababa na magre-retiro na magsubukan rin din ninyo na maghanap ng lugar kung pwede kayo magkapihan. Maganda po ang ROI sa madaling salita. Yes, sir. At ang kape kasi minsan ka lang magtanim sa buong buhay mo Oo. Parang niyog. Pero yung mga niyog na tinanim ng lolo mo, napapakinabangan mo hanggang ngayon, di ba? Pero yung mga centennial natin na niyog. Pag nagtanim kayo yung kape, minsan ka lang magtanim. Kinabangan. Seasonal nga lang ang harvest, pero once ka lang magtanim. Ilang harvest sa isang taon ng kape? Isang beses lang po. Kahit palagi niyong dinidilig, isang beses lang talaga. Ang area namin kasi dito ay hintay lang sa ulan. So, pag namulaklak siya ng March, na next mga 10 to 11 months bago mag-harvest. Medyo matagal. Kaya kailangan ka, Henry, may merong integrated kumbaga, para tuloy-tuloy pa rin ang kita sa farm. For sure, merong cash crop kung tawagin. For sure, marami kayong native chicken sa ilalim niyan. Mas maganda ang may manok sa ilalim din. Oo, di ba? Kasi yun ang nagsisilbing rin, yung alam mo yung paglilinis ng mga puno ng kape. Malaking tulong yung mga manok. Nalilinis niya yung mga puno ng kape. Anyway, Kapitan, kami po yung nagpapasalamat sa inyo, ang pagpapaunlak at good luck po sa inyong business at salamat sa pagbabahagi po ng kaalaman. Welcome po, welcome lalo sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po. Welcome po. Ayan, Ma'am Nyet, si Kapitan Kaloy, ang ating naging panauhin mula sa Mendez, retiradong seaman at ngayon ay may-ari na ng kapihan dyan po sa Mendez sa Cavite. Ma'am Nyet, baka meron kayong announcement, please.
Yes, Ka Henry. Yung ating e-learning po, mag-enroll sa libreng online courses sa aming e-learning portal. Bisitahin po ang www.elearn.e-extension.gov.ph. At meron din po kaming e-learning course ng kape. Kaya para dun sa mga gustong matuto, meron po tayong e-learning course ng kape na nandun sa ating e-learning portal. At meron din po tayong YouTube channel para sa mga learning videos, iba't ibang teknolohiya sa agrikultura. Mag-subscribe at panoorin po yung ating e-learning, yung ating mga learning videos. Abangan din po sa aming Facebook page, i-follow kami sa aming social media sites at ATI Interactive sa Instagram, sa X, sa TikTok. And para sa iba pang katanungan na topic suggestions, tumawag o mag-text sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. Yun lang, Ka Henry. Pagaling ka. Happy Thank you, Ma'am Saturday po Nyet. sa lahat. Happy Saturday. Maraming salamat po. 4:01 na ng hapon, samain nyo na ang Agri Asenso. Ako po si Henry Uri. Hanggang sa susunod na Sabado, sama-sama tayong matuto. Kinig ulit, nood ulit, tuloy-tuloy lang ang follow. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Asenso. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa belt Alang plastic number 1 ko to Tanggaling